pagkilala sa mga nagawa ng ating Speaker Romualdez. Gaya nga ng kasabihan ng ating great-great-great-great-grandfather, give the credit when due date. Okay? Mamaya, magkakasama po kami nila Jake Magnus. Makikita nyo mamaya. Give the credit when the credit is due date. Yan po ang kasabihan ng ating mga great-grandfather. Kumbaga, wag natin baliwalain ang mga inutang ng ating mga magulang. Bayaran natin. Ikaw talaga. Guo家出席Xi Jinping。 Okay? Kasi hindi naman po lahat ng tao yung tinatawag na fairy tale. Pinamamana ng magulang, nakakaranas ng last will of testament, di ba? Tayo, may iba katulad natin, katulad ko, nakakaranas lang ng Meralco statement. Lawasa statement. Ayan po, internet, yan lang mga pinamana sa atin ng ating mga magulang. Okay? Yan po ang pagkakaiba ng may pamana sa may pautang. Okay? At tulad po nito, gaya ko po ibig ko sabihin, ito po si Speaker Romualdez po, na dahil po sa kanya, number one, ito po, bibigyan ko po kayo ng isang mga sample na nangyari kay Speaker Romualdez ng 19th Congress. And yan 19th Congress na po, hindi na po natin hindi na po natin mabubura sa record yan. Ang dami pong record ng 19th Congress na hindi na kailanman mabubura sa political history ng Pilipinas. Tatatak po. Yung pag-aresto pa lang kay Digong, yung pagtanggal ng Pogo, yan mga hindi na mabubura yan. Hindi na po mabubura yan. Wala na makakagawa niyan. Sabi ko sa inyo, BBM, Speaker Romualdez, legacy lang yan. Diba? Ito po, Speaker Romualdez warns agricultural cartels. Top prison terms for smuggler, price manipulators. Ayan po. Natandaan niyo po ba to nung binabalaan ni Speaker Romualdez ang mga kartel sa agrikultura? Marami pong ganyan sa mga agrikulturang kartel. Nag-hoard o nag-iipon po sila ng mga bigas, ginigipit nila para mamanipula po ang mga presyo na nalaman po ng House yan at nalaman po ni Speaker yan at nagsagawa po ng investigation yan. Murang bigas pa nga yung yung nagsagawang investigasyon. Yan po ang isa sa mga legasiya ni Speaker Romualdez. At si Speaker po, hindi po siya yung katulad ni Sara na makapalang muka, nuknukan, de doble, de adobe, de puta, de gracia, na makapalang muka, na inaakusahan ka na wala kang delikadesa na mag-resign. O si Speaker, nalaman niya, antayin nyo si Speaker atin sa ICI. Para magkatapusan na to. Ayan po. Pangalawa, Romualdez pushes bank secrecy law. Ayan po, ito po nung pushes bank secrecy law reform to fight corruption and financial crimes. Ayan po. Siya rin po nag-push ng bank secrecy or yung mga tinatago ng mga politiko sa mga bangko ay maaari nang ma-retrieve. Diba? Kaya po, yan po ang mga legasiya na iniwan sa atin ni Speaker. Siyempre, sa paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. Ano ba? 19th Congress, Quadcom. Wala na po makakagawa niyan. Committee na 4, pinagsama-sama. Diba? Makakatipid ka. Diba? Ang laki ng tinipid ng gobyerno sa Quadcom kasi kung tigi-isang committee pa yon,
everyday hearing, ilan na mga gastos ng gobyerno noon. Pero ginawa po ni Speaker, total, iisa lang naman po ang demonyo na naging presidente ng Pilipinas, siya rin iniimbestigahan. Pag-isayin na lang natin. Diba? Kaya po si Speaker, yan po. Oh. At napatunayan ngayon, hindi naman nasayang yung Quadcom na yan dahil ang dami po nating nadiskubre. Unang-una po dyan ang Pogo na sobrang kawalangyaan, kidnapping, torture, abuse, scam. Yan po ang dulot ng legasiya ni Duterte dumidila sa betlog ni Xi Jinping. Diba? Yan po ang legasiya na yan, na posang inang yung sidigaw na yan. Oh. Pogo. Oh, pangalawa, extrajudicial killing. Akala ng mga tao wala ng pag-asa ang mga namatay nilang mga mahal sa buhay ng EJK. Binuksan niya ng 19th Congress. Wala tayong nakita sa Senado, pusang inang ulam lang nila magnakaw. Kaya pala hindi iniintindi ang EJK, hindi iniintindi ang sabungero, hindi iniintindi ang pogo, alam nilang nila magnakaw. Oh. Yan po, pogo, EJK, ngayon po sabungero. Natatandaan nyo ba yung murang bigas? Natatandaan nyo po ba yung sa kuryente? Di ba? Na tayo ay minamanipula ng China. Ano rin po yan? Di ba? Natandaan nyo yung kuryente natin. National Grid Tower. O yung ba yung tawagin yung mga grid tower natin? Natuklasan din natin na China pala nagpapatakbo niyan. Inasikaso ng Kongreso yan. Yan po ang sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaya hindi po natin masisisi at hindi po natin kailangan na sabihin na si Speaker ay ganyan-ganyan lang. Di ba? Yun po ang gusto natin sabihin. Ano pa? Sila po ang nag-endorse ng 200 pesos across the board increase sa mga empleyado. Anong ginawa? Ginawang 100 ng Senado kasi nanakawin lang nila. Diba? Nalaman natin kahapon, nanakawin lang nila Joel Islord at ni Jingay. Isipin nyo ilang taon naging minority leader? Ilang taon ang mga Duterte Black na mumuno dyan sa pamumuno ng Cheese? Ilang taon na sila nagnanakaw? What the fuck? Kamaya talakayin natin yan. Ayan po ang sa pamumuno ni Speaker. National Grid sa mga kuryente. Ngayon po may paparating pa. Alam ko itutuloy. Ang crime water against humanity. Yan. Kung ano ang dinadaing ng Pilipino, yun po ang binibigay ni Speaker. Kumbaga, yun na lang talaga ang parang barangay na sumbungan at nagbibigay ng linaw. O. Ano pa? Sara Duterte magnanakaw. O. Katakot-takot ang ninakaw ni Sara. May nagsasabi, 125 million lang naman ang ni Sara sa gobyerno, bilyon-bilyon. Kung ganun yung rules natin, putek, tanga ka! Kumbaga, papalampasin mo pala yung ninakaw ni Sara na 125 billion. Bay, tanga ka!
Either 20 pesos, 5 piso ninakaw yan. Pag nanakaw yon, hindi mo pwedeng i-justify at itimbangin na nagnakaw ng bilyon dito sa flood control. Nagnakaw si Sara ng kokonte. Magnanakaw pa rin yun, buong lahi nila. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Yun lang hindi mo pwede i-justify. Si Sara nga, konti lang ninakaw. Magnanakaw pa rin. Yan ang mahirap sa Pilipino. Nagtatanga-tangahan kayo eh. Diba? Yan ang mahirap sa Pilipino eh. Huwag tayong tatanga-tanga-tanga. Ha? Pag nanakaw, magnanakaw. Hindi mo pwedeng timbangin sa ibang nakawan yon. Magnanakaw yon. Bobo nyo mga DDS, di pa kayo mamatay lahat. Hi friends and not friends and not friends. Okay, pakinggan natin si Kong Hoon. Kasi naging good mood at okay naman siya at nakapag-usap na sila ni incoming speaker Bossy D at katatapos lang ng leadership meeting, so everything's well. May magagalaw po ba sa mga deputy speakers, chairmanship? Right now we want to keep the house in order. Syempre mas maganda na stable at saka kailangan din priority syempre yung budget ng ating presidente at kailangan tuloy-tuloy lang yung trabaho. Kumusta po yung moral ng leadership after po nitong confirmation na magre-resign po si Speaker Romualdez? Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga, alam ko, natutulugan ko na yun eh, mangyayari na si BBM, kakausapin niya si speaker. Kasi, parang ano yan eh, kumbaga, involve eh. Yung essence ng Kongreso, kailangan, kung gusto nila nating mapanatili, 'di ba? Kung gusto nating mapanatili, kailangan talaga mag-resign siya. Yun talaga eh. Yun talaga ang option. Walang ibang option kundi mag-resign siya para maimbestigahan siya. Hindi naman kasi pwede na mauupo siya sa komite ng ginagawang investigasyon ng Kongreso as speaker siya. Pangit po yun. Isang ordinaryong congressman tatanungin ng speaker. Pangit yun. Maganda, ordinaryong congressman na lang siya para patas ang laban. Yun po ang maganda dun eh. Yun po, may delikadesa kasi yung mga may delikadesa dapat. Ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, kung si speaker ay involved diyan sa flood control, wala tayong magagawa. Eh di, batikusin natin. Kung hindi lang pala si Saldico ang involved, si speaker, wala tayong magagawa diyan, batikusin natin. Kahit marami siya nagawa para sa mga atin na mga ordinaryong mamayan, hindi tayo katulad ng DDS na akala wala na nga nagawa si Digong, pinupuri pa nila. Eh pusang ina nyo. Wala nang hearing ang Congress sa wala na po next week pa. Kasi nga magbibigay daan sa Independent Commission. Okay? Ganun po 'yon. Ay, ganun po 'yon. Magbibigay daan sila sa Independent Commission. Wala nang hearing 'yan. Para walang masabi at pupunta nga si speaker doon, abangan nyo.
Okay. Taas naman, no? Kasi si Speaker is very supportive, no? Sabihin, syempre, kung sino nang urakot, kahit si BBM yan eh, babatikusin natin eh. Oo. Ganun po talaga. Kailangan po kasi, mas makatao tayo, hindi mas makapolitiko. Tandaan nyo po yan. Mas makatao tayo dapat, hindi po tayo mas politiko. Ngayon, kaya nandito tayo, tinatayuan natin si BBM dahil nakikita natin na siya ang nagpasimuno nito. Andaan nyo, walang tao na gusto saksakin ng sarili niya para mamatay siya. Walang taong ganon. Kasi pinapalabas ng iba, gumawa daw si Bongbong Marcos ng ikamamatay ng sarili niyang legasiya. Mali ka doon. Tanga ka doon. Kasi nasa isip ng Pangulo, kung walang kikilos, sino ba ang susugpo? Oh. 'Di ba? Ito ay malaking sakripisyo sa presidente. Kung hindi binuksan ni Bongbong Marcos 'to, ilang taon pa tayong magkakaganito? Oh. Ilang taon pa tayong mukhang tanga na ninanakawang patalikod, patuwad, pati haya. Wala kang puso, hayop ka! Oh. Pero si BBM wala siyang pake. Although tatamaan talaga. Ayan na nga, tinatamaan na. Nag-resign na si Romualdez. Hindi naman tinamaan dahil kurakot siya, dahil sasama siya sa investigasyon, dahil responsibility niya yon, mandato niya yung house. Kaya siya ang dapat tanungin din diyan, bakit nangyari yan? Given. Oh. Pero si BBM, alam niya maraming tatamaan, pero bakit niya ginawa to? Pwede naman siya magpikit-pikit na lang, magbulag-bulagan siya na parang walang nangyayari. Pero hindi po pwede. Hindi po pwede. Diba? Kay incoming Speaker Bogie D. At talagang magkaibigan sila. So, talagang makikita mo na talagang naandun yung confidence na talagang Sa Japan po, tama yung sinabi, sa Japan po talaga, akusahan ka pa lang, nagre-resign na. Yung iba nga nagpapakamatay. Sana yung mga senador, no? Ganun din. Patayin mo si BBM? No joke. Sana yung mga senador, ganun din, sponsor na kami ng lubid. Ganun din. Magkano lang naman lubid? Diba? Kami na magpo-provide ng lubid nyo. Sponsor na kami, tsaka doon sa Vice President. Sponsor na kami ng lubid. magtutuloy-tuloy yung yung adhikain ng leadership at saka ng institution na tulungan yung ating pamahalaan, yung ating pamahalaan, especially kay Presidente BBM. So, wala naman kami nakikitang problema. Di bakit si Bogie D yung napapalit kay Speaker? You know, to be honest, siguro, sa experience naman ni incoming speaker Bogie D, nakita naman natin naging magaling siyang. Sabi, bakit daw Ilocano? Gusto nila yun eh. Bakit din kayo si Pantaleon Alvarez na tinitira lang yung kabit niya sa ginawa niyang mansyon? Tanga ba kayo? Ha? Oh. Bakit si Pantaleon Alvarez, speaker, hindi nyo sinita? Nung may sarili siyang bundok, na binahay niya yung kabit niya, nagtitiraan lang sila dun sa malaking mansyon, dadalawa sila. Oh, magkano yung mansyon? Bilyon-bilyon. Pader pa lang, milyon. Oh, ba't hindi yung sinita yun? Nagtitiraan lang sila dun sa bundok. What the fuck? Diba? Oh, ba't si Alvarez ayaw niyong batikusin? Kaya nga maganda tong ICI, 10 years ang iimbestigahan.
10 years. Malaman natin ngayon. 10 years. 10 years ang iimbestigahan. Pati yan nagtitirahan si Alvarez tsaka yung kabit niya. Yun ang speaker nyo. May ganyan ba si Romualdez? Meron daw jet si Romualdez. Patunayan nyo, pakita nyo yung ano. Puro na ng AI. Patunayan nyo na kanya yung jet, kanya lahat. Patunayan nyo muna. Yung kay Alvarez, anak mismo ang naglaglag. Nakikipag-iyutan yung tatay niya sa kabit. Sa bundok. Yun ang mabisa. Diba? Yun ang mabisa. Anak mo nilaglag ka. Nakikipag-iyutan ka sa kabit mo. Yun ang katibayan. Anak mismo naglaglag. Yung tatay ko po, iniiyot po yung kabit niya. Sa harap ng mamahaling muebles. Pinabakudan po yung bundok. Ektarya po ang pinabakutan. Umabot po ng milyon-milyon. Pera pa po yung mga ginamit sa bahay na mga materyales na galing pang ibang bansa. Biro mo, bundok, nakaabot yung ibang bansa materyales doon. Paano naiatid yun? Tapos kaya bulag-bulagan kayo doon? Bulag-bulagan kayo na parang hindi nangyari yon. Ganong kamalibog, ka-iyot. Si Alvarez, Manak Idigong, namiminger ng katulong! Patayin mo si BBM. No joke. Ito pa. As Romualdez, exit Puno Pins 2025 budget anomalies on Saldico Escudero. Yan tayo eh. Congressman Puno blaming former House Appropriations Committee Chairman Zaldico and former Senate President Francis Escudero for the controversy surrounding the 2025 budget. Puno claims only Co and Escudero attended the small committee hearings as House Speaker Martin Romualdez was absent, while Senator Grace Poe was not allowed to take part. The 2025 spending plan has been described by critics as the most corrupt budget, citing billions in alleged insertions. The House version did not have the insertions. It went to the Senate. The Senate... Yan na nga, lumalabas na lahat ngayon. O teka, Joel is Lord. 1.5 ang hinihingi mo, kapal ng mukha mo, may padrama-drama ka pang hayop ka. Mamaya ka sa amin. And the Congress had a bicameral committee. The bicameral committee was composed of many representatives. Then they decided to make it a small committee. The small committee was 4 people. Okay, Senate President Chis Escudero, Speaker Romualdez, Senator Grace Poe, and Congressman Saldico. That was the small committee. The small committee went into their meetings. This is where the insertions were put in, by the way. The Speaker did not attend those meetings. Senator Grace Poe was not allowed to attend most. Ayan na nga, 'di ba? Nag-aano na po, lumilinaw na ngayon. Sabi ni Tito Sen, si Grace Poe hindi nila sinama. Yan po si Grace Poe hindi sinama. Lumilinaw na ngayon lahat eh. Lumilinaw na ngayon. Si Grace Poe hindi nila sinama. So ligtas si Grace Poe, safe ka. Ngayon lumalabas, etong si Saldico, 'di ba? Tsaka si Escudero ang talagang nagmaniobra ng budget. Kasi bakit? Biro nyo po, kitang-kita natin. Anong sabi? Kahit lang pala sa tissue, pwede kang kumuha ng budget. Ayan na nga po ang kinaugalian ni Jingay tsaka ni Joel is Lord. Those meetings, it ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones that actually penciled in
whatever needed to be penciled in at the end. Is it right to say that Zaldico, and are you saying she's Escudero, are frankly to blame? The ones that really were responsible for putting it in, you should be held responsible also. And I think that's what also triggered, I guess, the reorganization in the Senate, no? Because they know now. Puno also believes Zaldico Ayop ka sa Aldico, ibigay mo na yung pera ng mga tatandang loyalista, Garbin. Leche kayo! should be brought back to the Philippines, forcibly if needed. Ko is reportedly in the United States for medical treatment. He has been linked to several corruption allegations, including the flood control mess and allegedly pressuring the agriculture chief to issue fish import permits to 3 companies, one of which he allegedly owns. What is the plan on Saldico? Well, we in Congress we're saying that he should be brought back forcibly if necessary. Initial reports were that he was in the U.S. Now then I saw some posts where he is supposed to be in a house, he changed his name and things like that. No, but in the U.S. we can extradite people, and what is important now is that cases need to be filed. This is not a legislative inquiry issue anymore. Yeah. I think this is a criminal thing. No, I mean cases have to be filed. Well, Senator Escudero slamming Puno's allegation against him, calling them laughable. He also insists the alleged kickbacks in ghost and substandard projects began with the 2022 budget and not... Kaya pala si Escudero, lagi si Speaker ang binubunton. Hindi niya binubunton si Saldico. Magaling din ang Alam mo, Cheese, ngayon namin nalalaman ng diskarte mo no? Ngayon, ang galing nyo rin no? Ang galing nyo rin Nahuli-huli kayo ngayon Binubunto nyo sa house. Yung pala, ang nagpapalago ng korupsyon, yung Senado. Nakakahiya kayo? Biro mo, binubunto nyo sa house. Yung mga 20 million, 100 million. Putik sa Senado, billion! Ha? Paano mo nagagawa yun, Cheese? Paano mo nagagawa yun, Cheese? Ha? Pag kumikilo sila, nakapikit ka lang si Joel Islord at si Jinggoy. Diba? Kung hindi pa i-expose ni Bryce Hernandez, biro mo direkta District Engineer. May contact. Kasi kung wala kang contact sa Senado, hindi mangyayari yan Ngayon, na-realize na ng Pilipino. The 2025 spending plan. Escudero calls on the public not to be distracted by what he called a diversion. ABS-CBN News is still trying Anong diversion, Cheese? Seryoso ka ba? Sino dinadivert mo? Ngayon ko lang, totoo yung 40 OG, ngayon ko lang, ako Bicol, Cheese Escudero, Bicolano, Saldico, Bicolano. Pusang ina, ngayon ko lang na-realize. Wala kang puso, hayop ka! Shit!